Isang mapagpalang umaga at mabiyayang araw po, masaganang buhay sa bawat isa po sa atin na nakatungkay sa programang ito ng Daily Mana. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon minsan pa na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. Samahan nga po ninyo ako sa umaga ito na tayo po ay magpalakasan sa Panginoon. Hinihingi ko po ang kaunting oras at ang pagkilig na inyong pandinig sa umagang ito upang tayo po ay makapag-aral. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung dalangin. Purihin ka, O Diyos, ang makapangyarihan sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpapasakop sa ilalim sa iyong kapangyarihan. Sakupin mo po, O Diyos, ang kabuuan ng aming pagkatao, ang aming isip, puso, damdamin, upang patuloy na ikaw ang siyang maghari sa aming buhay. At patuloy, O Diyos, na sa iyong pagpalang kami po pinagkakatiwala ang pangangaral ng iyong salita. Palain mo po ang bawat isa na narito na naglaan ng oras upang makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Palain mo po ang bawat isa. Anoint my lips, O God, that every words that come out in my lips is a blessing. Salamat po ng marami, Lord God, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay hango sa aklat ng unang Pedro chapter 2 verse 9. Purihin ng Diyos. At ang pamagat po ng ating lesson for today is a chosen generation with God's highly faithful. Amen. Babasahin ko muna sa salitang banyaga. Sabi dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sa magandang balita po naman, ito po ang nakasaad sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang maghayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula pa sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Pinagpala ang kanyang salita. So, you and I is a part of a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus, kabilang ka sa pinili at pinagkatiwalaan ng Diyos. A purchased people. What a wonderful favor of God. Amen. Sabi nga diba, from a chosen people, hinirang, isang lahing pinili. Amen. From darkness to light. Diba? Mula hinango sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Diba? And ang isang bansang pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. So, may tatlo po tayong puntos na pag-aaralan sa umaga nito. Na ating isa-isahin ang mga pabor ng Diyos na inilaan niya para sa atin. Una, ang sabi doon sa talata is a chosen people, pinili. Alam niyo po ba na napakapalad ng henerasyon natin ngayon comparing po doon sa lumang tipan? Nasa lumang tipan po, yung bang ang pabor ng Diyos sa kanila is parang yung po bang gagawa ka para sa kaharian ng Diyos. Pero sa atin, ang pabor ng Diyos sa atin napakadakila at
sagana. Amen po ba? Na sabi nga dito ay lalo tayong mga kababaihan, kung naalala po natin sa lumang tipan na ang kababaihan is walang walang karapatan. Pero sa panahon natin ngayon, ang kababaihan ay malaki ang pabor na tinatanggap sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Sabi nga, di ba, ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki at tayo ay isa sa mga nagbibigay ng lakas sa mga kalalakihan, sapagkat tayo na mga babae, mga ilang tahanan, ay tayo yung nagbibigay ng kalakasan at sumusuporta sa ating mga katatayan. Ayun po ba? Sabi nga, diba, kung sa aklat ng Genesis, tayo yung katuwang ng ating mga asawa. So, isa tayo sa mga nagbibigay ng pagpapalakas, nag-cheer sa mga kalalakihan para magpatuloy at maging malakas. Amin po ba? Napakalaking favor na po sa atin ng Panginoon. Mula sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 4, sabi niya ay, bago pa man likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, at upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Pag-ibig ng Diyos. Napansin niyo po ba na nauna ang pagpili kesa sa paglikha ng sangkatauhan? Napakainam para sa atin na sa ating pinili ang mapaboran ng dakilang Diyos. Amen po ba? Inihanda na ang lahat bago pa niya tayo isilang. Alam natin, noon pa man din alam natin na may Diyos na. Subalit, wala pa tayong ugnayan sa Kanya. Subalit, nararanasan natin yung pabor ng Diyos sa atin. Di higit pa, nung tayo yung mayroon ng ugnayan sa Diyos, mas lalong naging special yung favor ni God sa atin. Amin po ba? Kaya, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay naging banal. At yung pagiging banal natin, pabor yun ng Diyos yung para sa atin. Tapos, sabi nga, di ba, pinapasikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Noong tayo wala pang unayan sa Diyos, nandun tayo sa pamumuhay ng sa makamundo pamumuhay. Kumbaga, tayo ay nandun pa tayo namumuhay pa tayo sa kasalanan. Subalit, nararanasan na natin ang pabor ng Diyos. Pasimula pa lang. Di po ba? Kaya napakasarap namnamin at napakasarap isipin na tayo ay pinili ng Diyos. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus at sumampalataya sa Kanya, laging may pabor ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga taong nilikha ng Diyos, bakit ikaw at ako, kapatid, ang napili ng Diyos? Napakalaking pabor na yun. Kung walang makabilang ka sa mga pipiliin, mapabilang ka lang sa numbers, pasok ka dun sa magic 12, sa magic 20, napakasarap na ng pakiramdam mo. How much mo kung pasok ka? Diba? At ikaw ang pinili ng Diyos. Amin po ba? Kaya napakasarap mapaboran. Lalo't ang Diyos ang nagbibigay ng pabor. Kung sa tao nga lang pag napapaboran tayo, diba, ang sarap ng pakiramdam. How much more pag si Lord ang nagbigay ng pabor sa atin bilang kanyang pinili. Amen. Yun. Una, kanina yung chosen people. Pangalawa po
ay from darkness to a wonderful light. Ayon sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 3, ito pa sinasabi niya, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Napakasaganang pabor ng Ama sa akin at sa iyo, kapatid. Ang mabigyan tayo ng isang bagay na bago pa man likhain ang sanlibutan, may nakalaan na ang Diyos sa bawat pinili niya at chosen generation. Yung po bang napakasarap ng namin mula doon sa makasalanang pamumuhay, tayo ay hinamo, binigyan ng panibagong buhay, binihisan ng katwiran ng Diyos. Di po ba napakasarap, ma-amaze ka talaga pag si Lord ang siyang nagbigay sa atin ng pag siya ang pumili, ma-amaze tayo. Hallelujah. Kapatid, mapalad ang ating henerasyon ngayon, bagamat hindi natin nakasama ang Panginoong Hesukristo nung panahon na siya ay narito pa sa mundo ito at nakasama ng kanyang mga alagad. Mas mapalad po tayo ngayon na hindi man natin siya nakasama, subalit naniniwala tayo sa mga bagay na hindi pa ganap, pero ginanap na niya para sa atin. Kaya yung pabor ba sa atin is patuloy natin namnamin. Sabi dito, bilang tayo ay tinawag at pinili ng Diyos, tayo ay pinapaalalahanan na mamuhay na makadiyos. Ayon sa aklat ng pangalawang Pedro chapter 1 verse 3 to 4, ito po ang sinasabi niya. A partaker of His divine nature, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Verse 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakilang napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito, upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Pagsumikapan po natin, mga kapatid, na ang ating pananampalataya is magkaroon ito ng paglago. Dahil sa ating pananampalataya, ang bunga nito ay ang kabutihan, to do good works, kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, ang katatagan, ang pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin kay Kristo Jesus, at ang pag-ibig na ito ang siyang magpapakita na tayo nga ay binago na ng Diyos. Wala na tayo dun sa lumang pagkataon natin, sa lumang pamumuhay natin, kundi nandito tayo sa bagong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga, di ba, ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Yung dati nating pamumuhay ay napalitan na ng bago. At ang bagong yun, ang pamumuhay na makalangit, pamumuhay na makadiyos. Amin po ba? Ayon sa aklat ng pangalawang Pedro 1-8, verse 2 Peter 1:8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman
ang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Dapat taglayin po natin ang ugaling makalangit. Taglayin natin sa ating sarili ang katatagan sa pananampalataya. Taglayin natin ang pagiging makadiyos na pamumuhay. Pagpipigil sa ating sarili na hindi na tayo yung naghahari. Kung tayo ay may self-control, 100% makakapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kumbaga tawag nito, kontrolado natin ang ating sarili upang ang banal na Espiritu Santo ay makagawa sa ating buhay. Amin po ba? Nang may pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Amin po ba? Hallelujah. So, dapat po makita sa atin yung sonship, lordship ng Panginoong Hesukristo. Amin po ba? Pangatlo, bayang pag-aari ng Diyos. Ayon sa Isaiah 43 verse 1, sabi dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, sabi ng Diyos sa bansang Israel. Kapatid, ang kining mo ito, na ikaw ay tinawag ng Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. Ang sabi, ikaw ay akin. Diba napakasarap naman sa puso na sabihin ikaw ay akin, diba? Napakasarap, lalo pa pag ang Diyos ang nagsabi sa atin yan, anak, ikaw ay akin. Walang sino mong makakakuha sa iyo, akin ka lang. Hallelujah! What a wonderful favor of God sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Sabi ba dito, napakasarap lasapin, bulayin, binili kita ng aking dugo. Hallelujah. Diba? Namatay ako para sa iyo, anak. What amazing love of God. What a wonderful favor of God. Ang sabihin sa iyo ng Diyos, anak, ikaw ay akin. Hallelujah. Diba napakasarap namin. Parang, kung sa tao nga lang marinig mo na akin ka lang ha. Diba? Napakasarap na parang hindi mo ma-express yung ating nararamdaman. How much more pa pag si Lord ang nagsabi niyan sa atin, anak, ikaw ay akin. Binigyan kita ng pangalan, binihisan kita ng ating katwiran. Ikaw ay akin at walang sino mang makakakuha sa iyo sa aking palad. Hallelujah! Napakasarap na namnamin at napakasarap na sa pakiramdam ang marinig mo ang ganyan. Amen. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Sa aking pagtatapos, ito napakasarap. Sa aking pagtatapos, ito po yung aking iiwanang mga salita sa inyo. Dating hindi kabilang sa kaligtasan ng Diyos, dating kaaway ng Diyos, inaring kaibigan. Sa ngayon, dating anak ng kadiliman, ngayon, inaring anak ng Diyos. Ayon sa 1 John 1:12. Pinili, binihisan ng righteousness ni Kristo
binahaginan ng kanyang kaluwalhatian ng Diyos, selected by God for a specific purpose, set apart to be the light in the world, reflecting God's holiness, a royal priesthood, an intercession, hallelujah, witness sa mga kamangha-manghang gawa niya. Amen po ba? A worship, living in a way that honors God and give Him glory. Napakasarap ng pabor ng Diyos na ito para sa atin. As serving others and demonstrating the love of Christ in a practical ways, bringing authority, exercising the authority granted by God to establish His kingdom and make disciples. Kapatid, ito yun. Kaya tayo sinet apart niyang Diyos kasi may gampanin tayo na dapat gawin at maging witness tayo ng kanyang. Tayo yung unang nakaranas ng kamangha-manghang paggawa ng Diyos at tayo ang gagawin, ang magiging witness niya sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos upang maabot at maipamahagi ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya tayo pinili, kaya tayo pinaboran, kasi meron tayong atas na dapat gawin. We are the light in this world. Ano po ba? Tayo yung magiging intercessor na ipapanalangin natin ang bawat isa. Napakalaking pabor ng Diyos nito sa akin at sa iyo, kapatid. Hallelujah. Ang pabor ng Diyos sa bawat anak niya na nakasuko at nakasuko sa Kanya, hindi yan mawawala ng kabutihan. Amen po ba? Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa araw na ito na nakatunghay sa programa ito. Naway meron po tayong natutunan sa ating pinag-aralan at meron po tayong kalakasan na ibahagi ang ating natutunan sa umaga. So let us pray po. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming amang nasa langit. Dakila ka, tunay at tapat. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa maraming pabor na pinagkakatiwala mo, Panginoon. Granted, Lord God, ang pabor na ito na naglumula sa iyo. Sino kami, O Diyos, Ama, upang hindi po namin hakbangan ang mga atas na pinagkatiwala mo sa amin. Yung pabor mo, O Diyos, na sa pagpili pa lamang, Panginoon, sino kami upang piliin mo? Sino kami upang set apart mo for your kingdom's work, O God? Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon na mapabilang sa kaharian mo. Mapabilang, Panginoon, sa iyong ubasan. Makigawa, O Diyos, sa iniwan mo upang ipagpatuloy, Lord God, ang nasimulan mo. Salamat sa pabor na ito, Lord God. Sakupin mo ang kabuuan ng aming pagkatao ng aming isipan upang patuloy po kami makasunod ayon sa iyong naisin at kalooban. Turuan mo kami, O Diyos, na laging sumunod sa nais mo. Huwag ang aming kagustuhan, kundi ang let your will be done always in our lives, O God. At lagi mo kami iangkla, O Diyos, sa iyong kalooban. Pagpatuloy po namin mahakbangan at mamuhay ng maka-Diyos, makalangit, the sonship of Lord Jesus Christ, the Lordship, at maging ang wangis mo, Panginoon, ay patuloy po namin masundan. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. All the glory belongs to you alone.
at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa kabuuan ng araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapala. Ito po aking sakop dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga at mabiyayang araw po sa bawat isa. God bless everyone. Shalom, and I love you all with God's love.